po yung love. Yung love nakapagre-remain. Yung love nakapag-stay. Yung love nakapagtitiis. Yung love nakapagpapanatili. Yung love nakapagpapasulong. Kaya pag yung love sa atin ay naglamig, kapag yung love sa atin ay nawala, mawawala na rin tayo sa Panginoon. Mawawala na rin tayo sa katawan ng Panginoon. Mawawala na rin tayo sa ating pagpaparticipate sa gawain ng Panginoon. There are three commitments of Christians. Alam na natin yun. To Christ, to the body of Christ, and to the work of Christ. Pero ilalagay ko po sa apat na letra. L-O-B-E. Kaya niyang i-cover yung tatlo para tayo ay maintainly na nagpo-proceed. Una sa Panginoon. Yung nag-uugat, lumalago tayo sa Panginoon. Yung nag-stay tayo sa Panginoon kahit dumarating yung any struggles sa buhay natin. Any problems, any attacks na dumarating sa ating kung yung love natin ay totoo sa Panginoon, kaya natin makapag-stay. Kaya natin makapag-stay. Maging doon sa body of Christ, may mga problema kung hindi naiiwasan at hindi natin maliligtasan at talagang i-face talaga natin. Tama po? Tama po ba? Pero pag yung pag-ibig natin ay naroroon, makapag-stay tayo sa church. Hindi po makakapatid sa group. Dahil yung group, ito, Jesus the New Living Way, that is the group. But the body of Christ, hindi po yung title of the group. Amen? Dahil tayo po yung body, hindi po yung denomination. Tama ba, mga kapatid? Pag yung love ay nandiyan sa atin, mga kapatid, ma-remain tayo sa church. Yung church, hindi yung building, hindi yung name of fellowship. Kaya ko po inuulit yun. Kasi yung mga iba, akala nila, hindi naman kami umaalis sa katawan ng Panginoon. Sabi mo lang yun. Sabi mo lang yun. Pero yung pag-ibig talaga na malinis sa Panginoon ay dapat po talagang pinagbubuti natin iyon ay totally naglalamig at unti-unti na po nawawala. At kapag nawawala, doon nagwi-withdraw. Yung relationship natin sa Panginoon, doon tayo nagwi-withdraw. Sa katawan ng Panginoon, unti-unti tayong nananamlay, nananabang, nangihimagon at unti-unti tayo umatras. Bagamat yung katawan na andyan dyan, but spiritually, para bang nanlalamig, nananabang, at parang gusto na nating umalis. Pag yung love ay nawawala. Pag yung love ay nawawala, bilang tayo ay mga manggagawa, mapaliter man, o mga evangelista, o mga matatagal na mga member, o isa na po na, yung pong mga nagpe-perform, nagpa-participate sa mga services natin, kung tayo ay band players, singers, kung yung love natin sa Panginoon ay pumupupas, yung love natin sa Panginoon ay nananabang, hanggang isang araw din, unti-unti na rin natin bibitawan ang ating mga responsive duties na ginagampanan natin. Magaganap sa atin yung spiritual withdrawing. Kasi po merong nagaganap na declaration na spiritual sa ating kalooban dahil yung love natin sa Panginoon nagkakaroon ng komplikasyon. Mga kapatid, babasahin ko lang. Wala pa pala. Pero bago po, yun mga kapatid. Yan. 1 Corinthians 16:14, doon muna tayo. Bago yung 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 16 muna tayo. Magpapipe na po kasi ito po sabi ni Kuya Henry. Kahit link po ito. May mga nasulat po ako dito, mga verses, pero po hindi aabot ng kapulahating oras. Pero po, i-wrap na lang natin dito. Kasi ito, binabasa-basa ko po ng mga kapatid, cover niya yung kay Christ, yung sa body, yung sa work. Andito eh. Kasi andito eh.
Yung mga tumutulong, yung mga nagbibigay, yung mga nag-perform ng kanilang mga talents and gift, nandito. Mga kapatid. Tignan po natin, ito nakalagay sa 1 Corinthians 16:14. Ito po yung kukunin natin lang. Lahat po tayo bumuklat. Kasi sabi ng Bible, mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutukan. Sabi ng iba, tama na yung makinig. Maganda rin yung nagbabasa ka. Para ma-confirm natin, yan yung napapakinggan natin ay talagang totoong salita ng Diyos. Para hindi na tayo nagdadoubt pa na yung ipinangangaral ba nila, biblical ba yun? Ikaw lang magbasa, makita mo din. 16:14. Ano sabi sa Biblia? Ano sabi na ito? Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Ulitin ko, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Sa Biblia, meron pong 3 commitments of Christians. Inulang-ulang nga agad ng isang pasada. Una, na ating dapat na ma-improve yung ating pag-ibig. Kung gumawa tayo sa pag-ibig, unang-una yung ating commitment kay Kristo. Tama po ba? Siya yung head eh. Pangalawa, yung pong ating totoong pag-ibig ay ipamalas natin doon sa iglesyang pinaglagyan ng Panginoon sa atin, na pinagtawagan sa atin. Tama po ba? Pangatlo, yung love na nasa atin, i-exercise natin na habang tayo nagpe-perform, nagpa-participate sa gawain ni Kristo. If you are a leader, mag-lead ka. Nabasa ka natin kanina. Kung ikaw ay evangelista, do your work as an evangelist, di ba? Kung ikaw ay isang singer, ikaw ay band players, ikaw ay isang musician, ikaw ay isang musikero, o ang sabi ng iba, ay wala akong ganang klaseng talent, wala akong ganang klaseng gift. Baka iba sa atin dito, pagbibigay, baka iba sa atin dito, intercessor, baka iba sa atin dito, ay prayer warrior. And then mga kapatid, kung yun ay ginagawa natin pare-pareho dahil sa pag-ibig nating totoo sa Panginoon at pag-ibig na espiritual at hindi po sa laman, naniniwala ko mga kapatid, magiging consistent yung ating relationship sa Panginoong Hesus. Sa gawain ng Panginoong Hesus. At yung pakikiisa natin totoo sa katawan ng Panginoong Hesus. Ay, ano pang dumating na mga matitinding mga gulo sa loob ng church, expected na po nating guguluhin ng demonyo ang loob ng church. Pagkakagat-kagatin niyo, paglalaban-labanin niya, pag-uumbog-umbogin niya, at kung hindi totoo yung pag-ibig natin sa ating kaluluwa, kung pwede tayong mawala sa church. Minsan po, pinagbabangga ng demonyo, yung nagtuturo at yung tinuturuan. Tama ba, kapatid? Tama ba? Yung mismong makakasama, minsan pinaghihintunot ng magkabanggaan sila nagkasalpukan dahil tinitignan ng Panginoon kung kaya ba natin mahalin natin ang isa't isa kahit may mga conflicts, kahit may mga gap, kahit may mga hindi pagkakaintindihan. Alam mo kung bakit? Hindi tayo mag-grow sa ating emotional kung walang mga ganyang klaseng paghihintunutan ng Panginoon pag matrabaho ng demonyo na manggulo sa loob ng church. Amen ba? Amen ba? Pero yung totoong mga magkakapatid sa Panginoon, hindi sila mawawala sa katawan ng Panginoon. Pero merong mawawala sa ayawan, sa hindi. Yan po yung mga hindi totoong namumuhay sa pag-ibig. At yan po yung mga taong namumuhay sa laman, kaya sila po'y lalabas din. At ang kanila pong paroroonan ay ang mga kagaya nilang makalaman din. Yan naman kayo. Pero yung totoong mga espiritual, kahit na anong dumating pa sa atin, nakikiusap ako, nagtatampo ako, nagagalit ako, may nakikita ko hindi maganda, hindi sapat na dahilan yun para tayo ay mawala sa pinagtawanan ng iglesia na sa atin. Pinakikita lang ng Panginoon, we are immature. Kaya nga pinakikita na sa atin yung mga ganong instances para tayo ay search ng sarili natin. May kahinaan pa pala ako sa isip, may kahinaan pa pala ako sa damdamin, may kahinaan pa pala ako kapag ako hindi na-approach, may kahinaan pa pala ako kapag ako nakakarinig ng medyo madiin na aral. Nakikita natin yung sarili natin kung saan na tayong stage. Hello? Malulungkot po ako, malulungkot po kami. Kapag dumating yung tapo, napakatagal na nating pagkakasama. Pero dumating po yung pagkakataon tayo po ay
hindi na namin makikita dito or mabalitaan kong nasa iba't ibang church na tayo na ang pinili natin mga iglesia ay yung pabor sa kalooban ng ating Panginoon. At totoo, may diferensya, hindi yung harap. Ang may diferensya ay tayo. Tayo! Hindi yung salita ng Diyos ang may diferensya. Tayo po yung may diferensya. Mahirap kasi natin aminin yun. Kaya tayo nasasaktan, tayo may diferensya. Pero pag tinanggap mo yung aral, sabi nga ng awit 119 verse 107, gagaling tayo sa ating mga sakit. We are healed kasi we are accepting the Word of God. The Word of the truth. Sabi yung totoo masakit. Pero pag tinanggap mo yung totoo, sabi ng John 8, ikaw ay makakalaya. Amen? Yung salitang makakalaya, hindi tayo hold ng ating emosyon, hindi yung kaya tayong paikutin ng demonyo sa ating mga negatibong nararamdaman kahit na tayo po'y pinagmamalasakitan ng mga kapatid. Hindi lahat ng mga fails na nararanasan natin mga kapatid ay sasabihin natin, inaatake tayo, binobodyak tayo. No! Hindi naman sa kanila yan eh. Salita ng Diyos yan eh. At ang salita ng Diyos, ang trabaho niya ay mag-construct, mag-reform, mag-change, mag-develop. Dahil hindi pa tayo ganun. Hindi pa tayo ganun eh. At kung love yung totoong nasa atin, mga kapatid, makikita mo, hindi yung pag-ibig sa laman lang, kundi yung treatment natin, yung pag-ibig natin sa kaluluwa. Ayaw natin may mapahamak kapag may maling nagagawa yung kapatid. Dapat lang siyang paalalahanan, dapat lang siyang ituwid. Dahil mahal natin ang kaluluwa ng tao ngayon. Amen? Kasi pag hindi mo mahal yung kaluluwa ng sa tao, wala kang pagkain, bahala ka sa buhay mo. Hindi tayo sa spirit mo nun. Carol lang, church tayo. Pag totoong church tayo, mga kapatid, hindi natin ito-tolerate yung nakapagpapahamak ng kaluluwa ng tao. Dahil pare-pareho tayo ng impyerno. Matthew 16:18. Pag tayo totoong nasa iglesia na itinayo ng Panginoon. Amen. Hindi ba kayo? Ang Hades ay hindi mananaig sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Pag pag-iiralin natin yung love na totoo sa mga kapatiran, siyempre ayaw nating manaig yung Hades sa buhay ng bawat kapatiran. Automatically, ituturo natin yung tama. Ituturo natin yung matuwid. Dahil ayaw natin mapahamak yung kapatid. Ayaw natin ma-impyerno yung kapatid. Amen ba? Hindi ibig sabihin tayo ay pinapaalalahanan, kinokorek, sinasaway, ay hindi tayo mahal ng ating mga kapatid o hindi tayo mahal ng ating Panginoon o walang pag-ibig sa church. Pag may nagtutuwid sa iyo, may nagpapaalala sa iyo, may nananaway sa iyo, at mali naman yung ginagawa mo, ipagpasalamat mo dahil mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng kapatid. Dahil kung ano yung bagay na masakit sa iba, kung tayo isang katawan, kahit dulo ng kalingkingan, kung yun na nasaktan, nararamdaman ba ng buong katawan? Amen po? Kung yung isang bahagi ng katawan nakakaramdam ng galak, mararamdaman din ba ng buong katawan dahil iisa kayo sa katawan? Napakaganda na yung pag-ibig pag yun ang dumadaloy sa individual. Naniniwala po mga kapatid. Hindi po tayo mapapaalis pa sa ating personal o gaya sa Panginoon. Sa ating tunay na pagkipagkaisa sa katawan ng Panginoon. At doon sa ating mga talents and gifts na napag-aralan natin ng mga nagdaang mga sandali, hindi tayo mga kapatid gagawa sa kung anumang paggawa lang, kundi gagawin mo talagang ikay maging dedicated, maging supportive na totoo, at hindi ka after na mapuri ng kahit kasino man or bigyan ka ng kahit na anumang appreciation ng iba, hindi mo yung gagawin doon. Gagawin mo yun kasi mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang iyong ministry, mahal mo ang iglesia iyong kinalalag, yung pinatawagan ng Diyos sa iyo. Amen ba mga kapatid? And that is love, the power of love. Pag meron totoong love, that is a commitment. Tama ba? Pag ikaw'y meron kang commitment, ayaw mong pasira yung commitment. Ang gusto mo, tuloy-tuloy yung iyong commitment. Tama ba mga kapatid? Pero kapag yung love ay nawawala, napuputol yung commitment. Napuputol yung commitment.
At kung napuputol ang commitment natin sa Panginoon, mapuputol din tayo sa ating commitment sa katawan ni Kristo. Tama ba? Ang makikita mo na lang, puros negative. Hindi mo na makikita yung pagtutuwid, yung pagkokorek, yung pag-aayos ng Panginoon. Ang makikita mo na lang yung mali. Hindi mo na nakikita yung tama na ikabubuti ng kaluluwa. Ano ba tayo, nakakapatid? At mapapansin mo na lang yung sarili mong pakiramdam, yung sarili mong pag-iisip, yung sarili mong magagawa. Ang hindi mo napapansin ay yung ikaw ay naiiba ka na sa iyong ginagawa. Di ba, nakakapatid? Hindi ko po masasabi sa inyo na lahat, pinagsasabay-sabay ko po yung tatlong commitment. Pero alam niyo, tingnan natin to. 1 Corinthians 13, verse 1. Kung ako'y magsalita ng mga wika, ito yung wika, gift. Amen ba? Nandun ba tayo? Gift. Siguro, ang iba sa atin dito, wala tayong tongues, wala tayong speaking in tongues. Amen ba, mga kapatid? Siguro wala tayo nun. Kasi isa lang naman yun sa mga gift. Nandun ba tayo, mga kapatid? Nandun ba tayo? Pero sa ibang mga group, ang sign na sila'y born again, kinakailangan nagtatangs ka. Tama ba? Pero sa Biblia, hindi ganun. Ang sign na tayo totoong nasa Panginoon, there is a renewal of life. There is a change. Binanggit ka ni Brother Nonoy kanina, inuhubad. Doon naman kayong magubad din eh. Yung lumang pagkatao, yung tinutupay na binuhubad at ibinibisi bagong pagkatao. Amen po. Mahirap kami niya kung hindi mo mahal ang Panginoon. Alam mo yung isang babae at yung isang lalaki, sa atin yung lalaki, mahal na mahal kita. Pero kita ng babae, puno siya ng bisyo. Pero kung mahal na mahal niya, totoo yung babae. Ang sabi ng babae sa kanya, pag nagbago ka, patunayan mo, ipakita mo, yung hindi ka pakitang tao, baka sakali, bigyan ka siya ng tsansya. Bigyan kita ng tsansa. Alam mo, hindi pa siya binibigyan, hindi pa siya sinasagot. Binigyan niya siya ng konting pagkakataon. Simula nang marinig niya yun, dahil totoong mahal na yung babae, pinagsikapan niya bang baguhin ang sarili niya kahit mahirap? There is the power of love. May kapangyarihan yung pag-ibig na kahit napakahirap para sa'yo, gagawin mo dahil totoo yung minamahal mo. Ang Panginoon ang totoong minamahal natin. Hindi mahirap ang magbago. Hello? Hello po ba? Pag totoo, ako, marami pa rin po akong dapat pang baguhin din. Ito po yung marami pong kapintasan sa akin. Nabagay lang rin, di ba? Hindi lang yung sa panloob, sa panlabas nga ito, nabanatan na naman ako kanina. Bumabanat lang sa akin yung kasama ko dito sa apartment. Nadagdag ka na. Natukoy na naman yung kapintasan ko sa labas. Kaya minsan nagbibiro ako, sabi ko, huwag kang mag-alala. Hindi ko naaantay yung pintasan pa ako ng iba. Ako nang pumintas sa sarili ko. Hindi ako masasaktan na. Ayan na. Amen. Sabi, ayaw mo iyak siya. Nagbibiro lang po ako, mga kapatid. Kasi minsan ganito pag marami tayong mga tinatago sa kalooban natin at kapag tayo'y nalalanta, na itutuwid tayo, na itokorek tayo, yung mga lihim natin na hindi nakikita ng mga mata ng ating mga kapatid, pero nakikita ng Panginoon at concern ang Diyos sa atin. Kinakailangan tanggapin mo itong maririnig mong turo, itong aral, kasi hindi ka pa ganoon. Amen. Hindi pa tayo ganoon. Very powerful yung pag-ibig. Kahit gaano kaparumbado, kahit gaano kasamang isang tao, totoo na yung pag-ibig niya sa taong yun, pahahalagahan niya ang taong yun para hindi mawala. Ama po, lalo sa Panginoon, pahahalagahan natin na hindi na tayo mawala pa sa Panginoon dahil totoo yung pag-ibig na pinararamdam ng Panginoon sa atin. At hindi yung pag-ibig lang sa pisikal, kundi yung pag-ibig ng Diyos sa ating kaluluwa. Binata pa si Brother Wilson noon. At yung mga ibang kapatiran natin dito, yung mga buban, panahon pa noon na ang chapel po ay diyan pa sa may Iglesia ni Cristo, diyan sa labasan. Tanda ko yan. Nung mga panahon na yung mga buban diyan pa nakatira sa Flores Island, sila po yung mga parang kauna-unahang mga tao, maging si Ate Tess, sila matiling ay talaga pa ng mga panahon na yun at yung marami pang mga iba, mga kapatid. Alam mo, pag nakikita natin magpahanggang ngayon, nandito sila. Kabilang po lahat ng mga kapatiran, hindi ko po maisa-isa, baka naman magtampo kayo sa akin.
Alam mo mga kapatid, iba yung nararamdaman mo. Tama ba? Na nakakapanatili yung mga kapatid na yun sa haba ng panahon ba naman, sa dami ng mga naranasan ng individual sa atin. Problema sa samahan, problema sa kapatiran, problema kung saan-saan, pero nandiyan pa rin tayo, nakakapanatili pa rin tayo. Kaya ka nakakapanatili dahil yung relationship ko sa Panginoon pinagbubuti. Yung pag-ibig ko sa Panginoon pinanghalagaan. Kung halimbawa lang naman, biro ko lang. Halimbawa, sila Brother Wilson, mawawala, malulungkot kami. Pag yung buong pamilya nila nawala, malulungkot kami. Pag yung buong pamilya nila Brother Buban nawala, malulungkot din kami. May ba mga kapatid? Pero hindi natin mararamdaman yung kalungkot iyon. Bakit? Lahat ng po pwede natin ma-encounter na mga problema sa loob ng iglesia o sa personal natin kung paglilingkod sa Panginoon o maging sa pagpaparticipate natin sa gawain niya through our gifts and talents na alam naman natin, lagi namang may problema, lagi namang may atake, lagi namang kung may mga negative sa dumarating sa atin. Pero kung patuloy natin pinaiinit yung pag-ibig natin sa Panginoon, hindi tayo makabibitaw sa lahat ng iyan. May ba mga kapatid? Yung love ay nagpapadikit. Yung love ay nagpapadikit. Yung love ay nagpapadikit. Nagpapadikit po yung love. Yung love, nagpapainit. Yung love, nagpapakapit. Hindi po tayo mahihiwalay. Hindi po totoo ang pag-ibig sa loob ng isang church kapag po puro papuri ang naririnig natin samantalang nakikita ng Panginoon. Ang dami nating mga differences doon sa salita ng Diyos. Amen pa? Mas maganda pong tumanggap tayo ng puna kaysa po yung tumanggap tayo ng papuri. Alam mo bakit? Mas makikinabang ka doon sa puna. Tama mo? Dahil sa papuri, lalong mag-iiba ang ugali mo pagkapuri ka. Meron nga po doon sa amin no? May nagsabi lang, ganda mong babae. Alam mo, wala nang ibang ginawa, kundi magsalamin, magsuklay, magpulbo, mag-make up. Inuutusan mo maghugas ng plato. Ayaw nang maghugas, mamaya na yan. TikTok dito, TikTok doon, tak-tak dito. Kasi nakarinig siya ng papuri. Kaya hindi rin masyadong maganda yung epekto ng napupuri Oh. Bagamat masakit kung ikaw ay napupuna. May ba mga kapatid? Masakit. Pero marirealize mo, bakit ka ba napuna yun? Mali nga ako. May ba? Yung naiinis ka at nagagalit ka sa kanya dahil pino na kanya, mamaya hindi ka na magagalit. Sasabihin mo sa kanya, Brad, thank you Sis, thank you. Kasi sinabi mo. Hello. Makikita mo yung totoong concern niya, hindi yung katawan mo, o hindi yung kaluluwa mo. Mga kapatid, marami pa sana. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, ay wika pa ng anghel Paano kaya magwika yung anghel at magaya natin? Ano ba? Tatapwat, wala akong pag-ibig. General kasi yung love Wala akong pag-ibig. Kaya mong magsalita ng mga wika o kahit magaya mo pa ang salita ng mga anghel kung wala yung love. Ay ako'y naging tanso na tumutunog o patingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula, prophesy. May mga kapatid, magaling kang mag-prophesy, magaling kang manghula, magaling kang mag-share. May mga kapatid. Kaya yung mga nagmamalaki mga kapatid sa social media, sila raw yung pinakamarami, milyones daw sila. At doon ka nakatingin? Hindi tayo nakatingin doon po sa quality, kundi sa quantity, sa dami, sa membership. International na sila, wala pong masama. Pero tignan natin yung quality ba ay katulad sa quality na hinahanap ni Kristo. Na hinahanap, na nire-require na totoong katangi ang hinahanap ni Kristo. Mga kapatid, hula, magaling manghula. At maalaman ko, ang lahat ng mga hiwaga, lahat ng hiwaga, alam niya.
Magaling to. Lahat ng hiwaga, alam na yung mga mystery, no? At ang lahat ng mga kaalaman, talagang pag sinabing itanong mo, walang hindi masagot. Tanungin mo tungkol sa Biblia, nasasagot. Tanungin mo sa science, nasasagot. Tanungin mo doon sa labas ng planeta, nasasagot pa rin. Ang talino talaga. Maalam talaga. Pero kung wala mo yung pag-ibig, anong sabi? Useless ba lahat yun? Useless ba lahat yun? Kasi kung walang pag-ibig, magmamapuri ka, magmamalaki ka, ang talino mo, ang husay mo, ang galing mo, lahat na sa'yo. Wala yung pag-ibig, hindi ka matututo magpakumbaba. Lalo kang aakyat. At yung pag-akyat mo, sinong sasangkot sa'yo? Sinong sasaga sa'yo? Hindi ang Panginoon, kundi ang Diablo. Marami bang ganyan? Pinagmamalaki yung dami, pinagmamalaki yung kaalaman. Hindi ba tayo mga kapatid? Pag sinabing itanong mo, bakit yung tao dapat sa Biblia? Itanong mo sa Biblia. Yung tama ba? Pagka nasagot ng tao, sino natataas mga kapatid pagkatapos? Hindi naman yung Biblia, hindi naman si Kristo. Sino natataas? Yung taong sumagot. Na kunwari ginamit yung Biblia. Nandiyan ba tayo? Nandiyan ba kayo? Amen. Kaya hindi lahat nung nakikita natin, magaling ito, marami ito, mahusay ito, ang iba yung nasa kanya. Salain muna natin kung ano yung hinahanap ng Panginoon. Mga kapatid, sabi nito, lahat ng hiwaga, lahat ng kaalaman. Kaya nasabi ko kanina pati yung nasa labas ng earth kaya nagsagutin. Ang puti talaga ng kaalaman. Pero pasado kaya? At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, great faith, hindi dito. Mataas yung quality nito kung talagang titignan mo. Uuriin natin. Ano, kapatid? Na ano pa? Ito napapalipat ko ang mga bundok dapapwat wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Piliin mo. Ang dami nating nakikita ang ganda katangian sa Kanya. Kung sa individual o sa isang grupo, meron yan mga kapatid. Pero kung wala yung totoong pag-ibig, yung purong pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, wala rin ba lahat yan? Walang silbi lahat yan. Simple yung tao para magmalaki. Sa huli rin pala, mga kapatid, ang maiiwan lang pala talaga yung pag-ibig Nandiyan ba tayo? Kahit hindi tayo magaling manghula, hindi tayo magaling sa wika, kahit wala sa atin yung pinakamatatag na pananampalataya, pero kung meron kang pag-ibig, mga kapatid, yung ba yung nire-require ng Panginoon? At kapag meron ka noon, madali na bang ikaw ay turuan ng Panginoon sa nararapat? Siyempre, pag may pag-ibig ka, mga kapatid, matuturuan ka rin, masasanay ka rin. Amin ba mga kapatid? Doon sa mga ipagagawa ng Panginoon sa iyo. Pero kung meron tayo ng mga nabanggit na ito, tapos wala naman tayong pag-ibig, ipagmamalaki lang, ipagyayabang lang, amin ba mga kapatid? Lalo lang ikalalayo ng isang individual o ng isang grupo sa Panginoon na hinahanap ng Panginoon muna yung pag-ibig. Hindi yung talino, hindi yung husay, hindi yung galing, hindi yung kakaibang bagay na nasa iyo. Ang hinahanap unang-una ng Panginoon, yung pag-ibig. Hindi yung wika, hindi yung hiwaga, hindi yung pananampalataya, ang unang hinahanap yung pag-ibig. Kung titignan natin mabuti, mga kapatid, yung pag-ibig. Yung pag-ibig. Napakadakila po ng pag-ibig. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng ating mga tinatangkilik, taas ang kamay na mga givers natin. Huwag na. Lahat naman tayo givers, di ba mga kapatid? Kahit ibigay natin lahat ng ating tinatangkilik sa lahat ng mga nagka-charity sa church natin, nagka-charity sa mission, sa mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga nagka-charity sa church natin. Di masama yan? Amen ba mga kapatid? Pero dapat ginagawa natin yan sa pag-ibig. Amen ba? Kasi iba ginagawa ng marami yan para mabanggit palagi ang pangalan nila. Tama ba? Masabi na sila yung mga nagtumutulong at mga nagbibigay. Unlike sa mga ibang church, gano'n na ginagawa. Kaya naglanado yung ibang na magbigay ng malalaki. Then palagi na may mention ng kanilang pangalan. Ginagawa nila yon not for love. Ginagawa nila yon because of gusto nilang magpa-impress, gusto nilang ma-lift up among them sa group. May ba mga kapatid? Kasi wala yung love. Ito, mga kapatid,
Ang sabi niya, yung tinatangkilik ipagkaloob ang lahat, kahit lahat pa maibigay niya, lahat pa maibigay niya. Ang lahat ng kanya tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha. Ang ganda rin ng goal, napakain sa dukha, bigay na lahat. At kung ibigay ko ang aking katawan. Ito mas grabe ito. Ibigay na yung katawan, ibinigay yung tinatangkilik, tapos ang pinakamatindi, ibinigay pa yung sariling katawan. Matindi siyang magbigay din, ano? Binigay niya yung sariling katawan upang sunugin, ito yung karugtong, na dapat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Nandun po ba kayo, mga kapatid? Nandun po ba tayo? Sandali mo lang. Ano po yung nakita natin? Magkasama. Yung talino, yung husay, yung galing, yung pagkakaloob. Ano po ba kayo? Ano po ba tayo? Yung ginagawa natin mismo sa church, yung mismong ginagawa natin sa Mission of Christ, nandiyan na. Amen po? Amen. Pero hindi yung lahat ng mga iyon ang dapat natin pong ma-acknowledge habang tayo ay nasa ganitong mga paglilingkod. Ang dapat nating ma-assure sa kalooban natin, sa sarili natin, ay kung ginagawa ba natin ito sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi kung hindi, lahat pala ng ito, mga kapatid, kahit nasa atin ang lahat ng mga ito, ay wala rin palang paguluhan ang lahat ng mga ito. Ano po ba rin, mga kapatid? Ipagmamalaki lang natin, ipagmamataas lang natin, gagamitin lang ng demonyo sa atin para tayo po ay maligaw ang ating kaluluwa. At kung yun ang makita ng mga maliliit na mga kapatiran natin, tutularan din nila lalo ng pingpong mapapalayo at mapapahiwalay yung maraming mga kaluluwa. Nandun ba tayo, mga kapatid? Napaka-importante pala yung kung pag-ibig natin totoo sa Panginoon. Hindi pa po ako ganoon kalalim din sa pag-ibig, pero alam niyo, mga kapatid, yung bagay na dumating po sa akin last 2 years ago, meron pong isang bagay na meron pong parang nabasag gusto. Meron yung, mahirap ko magkwento, mga kapatid, meron yung isang bagay na nasabi ko sa Panginoon. Nasabi ko, Panginoon, hindi naman po ako natatakot mamatay. Kasi kung kukunin ka na mamatay ka eh. Meron akong natuklasan sa sarili ko na ang ikinatatakot ko yung hindi talaga nakapredy yung kaluluwa. Pray ako. Sa mga kapatid, nabigyan ako ng chance. Tapos pangako ko lang sa Panginoon, sabi ko, Lord, ayaw kong mangako sa iyo ng marami kasi baka hindi ko magawa. Sabi niya, Ecclesiastes 5, huwag kang mamanata, huwag kang manumpa ng walang kalakip na gawa. Pero sa kaibuturan ng puso ko sa pag-iisip ko, sabi ko sa Panginoon, yung abot ng unawa na ibinibigay mo sa tulong ng salita ng Panginoon, pipilitin kong tumuloy. Pipilitin kong tumuloy. At salamat po, hanggang ngayon, mga kapatid, ay talagang nakapagpapatuloy pa rin maraming kahinaan. Lahat naman tayo. Pero, ang maganda lang sa atin, yung hindi tayo mataas, tayo ay humble lang palagi. Kahit nakagawa ka pa ng magaganda na hindi pa sa iba, kahit nakagawa ka ng mga matitindi na hindi nagawa ng iba, lagi kang magpakumbaba dahil yung mga nagpapakumbaba, yan yung totoong natututo sa pag-ibig na totoo. Amen po? Pag tayo natututo sa pag-ibig na totoo, hindi tayo tutulungan, hindi tayo pahihintulutan ng Diyos at tayo magmalaki, magmataas. Palagi ang ginagawa ng Diyos, tinuturuan na tayo palagi magpakumbaba. Especially po, yung napakataas na kanyang naaabot at nararating sa estado ng kanyang kaluluwa. Naalala ko si Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12. Nilagyan siya ng tinik ng diablo sa kanyang katawan at pinahintulutan ng Diyos yun. Makaito siyang nangalangin sa Panginoon, ngunit hindi siya dininig ng Panginoon. Ngunit meron pong pinarealize sa kanya na sinasabi sa salatang iyon. Ang sabi niya, my grace and my power is sufficient for you. Amen, mga kapatid? Nandiyan mo ba tayo?
Como mataas na ang kanyang kalagayan sa pagiging apostol at iba yung kanyang ministry na nagawa compare sa other apostle, ayaw ng Lord na siya ay malasing doon sa tugatog na kanyang kinalagyan. Ano ba tayo mga kapatid? Ang gusto ng Panginoon, siya'y maging takapaglingkod na mababa lang. Ano po ba tayo mga kapatid? At nakita naman natin yung matingging paglingkod na ginanti ni Apostol Pablo. Tama ba mga kapatid? Siya yung isa sa mga pinakamatindi na mga nag-mission sa mga Gentile nations. Bagamat nandyan si Pedro, nandyan din si Bernabe, pero yung pinakamalaki na misyon ng mga kahintilan ay walang iba si Apostol Pablo. Ano ba tayo mga kapatid? Nakita natin yung pong paglingkod na ginawa ni Apostol Pablo. Ano ba tayo? Tingnan mo, nung una pa lang, alam natin na siya ay namumuno sa isang relihiyon ng mga Hudyo. Talino siya, magaling siya, tama ba? Siya ay kapita-pitagan doon sa lugar na kinalalagyan niya. Pero dumating yung time, naging ahente siya ng diablo. Dumating yung calling of God, Acts chapter 8, chapter 9, nakita natin. Nandiyan ba tayo? Nahulog yung sinasakyan niyang kabayo, tama ba, sa lugar ng Damasco. At nung siya ay napabagsak, napababa doon, nawalan siya ng paningin. Yun na pala, mga kapatid, yung kauna-unahang encountering ni Pablo sa Panginoon. At nung siya ay wala nang nakikita, napansin niyo ba? Napatawag ba siya sa Panginoon dahil may tumatawag, Saulo, Saulo. Nandala kayo? Anong sabi niya? Ikaw ba gaya, Panginoon? Nandala ba tayo? Ibig sabihin, kahit ganon yung kanyang karakter na hindi pa niya talaga kilala yung totoong Diyos, pero namuno din siya sa isang relihiyon, bagamat hindi tamang relihiyon, naniniwala na rin siya sa Diyos. Amen ba? At nung pagkakataon na yun, hindi yung Diyos na hidwa, hindi yung Diyos na lihis, kundi yung Diyos na totoo na nagparanas sa kanya ng kanyang kinasapitan. At the end, mga kapatid, nakita ba natin, namulat din siya kaya rin. Amen. May dinala ang Panginoon na lingkod ng Diyos, ngalay Ananias, puntahan mo doon si Saulo, patungan mo ng kamay at ipanalangin. Tama ba? At dumating ba yung time, nawala yung pinakalisis sa kanyang mga mata at nakakita siya. At nung nakakita siya, ano yung naging kalooban niya? Hindi na siya magbabalik pa doon sa dati niyang ginagawa o sa lugar na kanyang pinaroroonan na masama kanyang ginagawa. Nung mga panahon na yun, sumama na ba siya sa mga alagad ng Panginoon sa pag-aaral? Hanggang dumating yung time, lumakas ang kanyang kaluluwa, ginamit na rin ba siya sa pag-aaral? So nakita natin, mga kapatid, yung pagkilos ng Panginoon sa kanya at yung stage na siya ay tila baga-fame as a instrument, pero hindi lumaki ang kanyang ulo, kundi gumagawa ng way ang Diyos na siya ay hindi umakyat, kundi manatili siyang humble. Sa atin, mga kapatid, ginagawa din ng Panginoon sa atin yan personally. Minsan sa sakit niya idinadaan, minsan tayo nire-rebuke niya, ginagamit ang bibig ng mga kapatid. Minsan naman sa mga kabuhayan, parang inihipan ng ating mga kabuhayan. Minsan may mga matinding mga pag-uusig. At minsan naman mga grabing mga sakit na hindi natin maipaliwanag kung bakit napunta sa atin yun, mga kapatid. Nandiyan ba tayo? Mayroon nang minimensahe ang Panginoon sa atin. May mga minimensahe lang ang Panginoon sa atin. Nababong sa huli, mga kapatid, ay ikabubuti rin ang ating po mga kaluluwa. Ilan dito yung mga nagkasakit na muntik na niyang itakwil ang Panginoon. Pero at the end, sa Panginoon pa rin talaga siya humingi ng tulong at nakaranas ng kagalingan sa Panginoon. Ano ba tayo? Kasi ipararamdam ng Panginoon sa atin kung ano yung bagay na dumarating sa atin. Sa una, hindi natin na pag-uunawa at pagtatanto. Pero sa huli, mga kapatid, ipakikita ng Panginoon kung ano yung kalagayan natin sa harapan niya. Gagawa ang Panginoon sa atin. At yung paggawa ng Panginoon sa atin, kung titignan mo masakit, gaya ng Oseas. Ang sabi doon sa Oseas 6, mga kapatid, siya yung nananakit, pero siya yung nagtatabal. Kasi ang gusto ng Panginoon sa Oseas chapter 6, yung mga tao sa Israel ay makapalumbalik sa Panginoon. Tama ba? Na kung hindi idadaan ng Panginoon sa ganong proseso, mga kapatid, hindi sila manunumbalik. Parang sa atin din.
kapatid. Kung nakapanumbalik na tayo sa Panginoon, o nasa Panginoon na tayo, hindi naman ibig sabihin yung pag-ibig natin, yung pakikiisa natin na hindi na lumuluwag. Kung lumuluwag, nakikita niya, gumagawa ang Panginoon minsan sa atin. Sinasaktan niya tayo sa iba't ibang kaparaanan para tayo po ay Amen ba? Lumikis sa Panginoon. Siya rin yung makapagaling. Sabihin, pahihintulutan niya sa atin dahil anak niya tayo, kaya lang meron siyang i-develop sa atin na hindi natin nakikita. Kanya po ba tayo nakakapagin? Tulad nitong ating mga nabasang ito. O titignan po natin, katangi-tangi ang kanilang mga katangian. Tama po ba? Sa mga wika, sa mga kaloob, sa mga talento, sa mga pagtulong, sa pananampalataya, halos lahat po makikita natin ng doon. Pero ang nire-require ng Diyos sa atin mga kapatid ay hindi yung mga bagay na ito, kundi yung pag-ibig, yung po ang pinakamainam na pagbutihin natin. Kung tayo umiibig na sa Panginoon at nakikita ng Panginoon, hindi pa ganoong kalalim ang ating pag-ibig sa Kanya, pahihintulutan na minsan yung sinasabi ko po na mga dilubyo sa buhay natin. Para sa huli, ma-realize natin na hindi pa talaga ganoong kapuro at kainit yung ating pag-ibig sa Panginoon. Comment nga ng Diyos sa isang iglesia. Tama ba? Anong comment niya? Sabi niya, meron akong laban sa iyo. Ang laban ko sa iyo ay iniwan mo ang iyong unang. Tingnan mo. Hindi ibig sabihin yung laban na sinasabi niya. Buti nga sinasabi niya, ipinaalam niya, dahil nakita niya, dahil gusto ng Panginoon, i-reforma natin. Tama ba? Hindi ibig sabihin sinabi niya, meron akong laban sa iyo. Hindi ibig sabihin kontra siya. Ibig niya sabihin, yan ang kanyang puna. Yan ang kanyang nakikita. Kasi ang gusto niya, kaya niya sinabi sa iyo, ayusin mo. Di ba kapatid? Reformahin mo. Ayan, siya rin nagsabi eh. Tama? Magsisik lang, sabi niya, kung saan ka nahulog, ito ka umahon. Di ba sabi niya, at gawin mo ang mga una mong mga ginagawa. Ang dahilan, ipinapapansin lang ng Panginoon sa atin kasi na hindi natin napapansin. Concern ang Panginoon na yung pag-ibig natin binigay sa Kanya, ang gusto ng Panginoon maging totoo, maging genuine, maging agape, hindi yung lustful, hindi makamundo, hindi makataang pag-ibig, o hindi yung precious love, yung pong agape love na hindi tayo maihiwalay kahit na anumang dumating pa sa atin. Diba? Amen. Or unlike itong mga positive na ito na ipinagmamalaki ng ibang mga miyembro, ng ibang mga leader, ng ibang mga worker, pinagmamalaki nila yan. Hindi mo naman dapat ipagmalaki yan eh. Kaya nila ipagmamalaki dahil hindi totoo yung pag-ibig nila. Tama ba kapatid? Pag ito yung nagagawa natin, hindi mo ipagmamalaki yan dahil hindi naman yan ang ire-record ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Ang kanyang ire-record ay kung ano yung nakikita ng Diyos dyan sa puso natin, sa paglilingkod natin sa Kanya. Ang totoong gumagawa sa gawain sa Panginoon, hindi niya ipapapansin lahat ng kanyang mga magagandang nagagawa. Hanggang maaari na huwag na niyang i-mention. Tama ba? Kasi alam naman natin kung ano yung ginawa sa Matthew 6 ng ating kaliwang kamay, ay huwag nang babatid ng kanang kamay. So, ibig sabihin, secretly, kung ginawa mo yung sa mata ng Diyos, hayaan mo ang Diyos ang gumagaling sa gihim. Amen ba? Pero yung mga proud na tao na hindi sa pag-ibig totoo gumagawa, lahat ng ginagawa nila, pinagmamalaki nila yan. Amen ba? Pero kapag totoo yung pag-ibig natin sa Panginoon, no need pang sabihin. Tama ba? Kaya minsan may tumutulong sa ating gawain. Anonymous, huwag mo nang banggitin, huwag mo nang sambitin. Tama ba mga kapatid? Yung mga ganun mga tao minsan. Nanda ba tayo? Pero sabi naman ng iba, aba kinakailangan banggitin mo ha, i-mention mo, ilagay mo sa tarpaulin. Politiko ang dating. Kasi gusto nila ma-promote lahat ng kanilang mga magagandang mga ginawa. Hindi po yun by law. Ginagawa niya para sa kanyang sarili kapurihan. Self-honor, self-glory. Ay naman nakakapatid. Kaya sa mata ng Diyos, walang glory sa Kanya. Nakakapatid, hindi ko po masasabi pa ang ibang mga bagay pa. Yung pag-ibig po ay nagpapadikit. Yung pag-ibig po ay nagpapakapit. Yung pag-ibig po nagpapainit. Yung pag-ibig po, mga kapatid, ay nakapagmomolde. Pag ginawa natin itong totoo sa puso natin, sa harapan po ng Panginoon, naniniwala po po, magiging committed tayong totoo kay Kristo, sa katawan ni Kristo, kahit anong dumating pang sa atin na mga problema, katulad na nakalagay sa Biblia, ang church ay dadako sa Great Tribulation.
Sabi ng Roma 8:35-39, kahit dumating pa sa inyo ang kagutuman, ang kahubaran, ang kahapisan, o kapigatian, dumating sa inyong taba, dumating pa sa inyong kamatayan, ay hindi kayo maihihiwalay dahil sa pag-ibig ni Kristo. Nandiyan ba tayo, kapatid? Ganon ka-powerful yung love. Tapos yung dumarating sa church natin, konting puna, konting turo, konting saway, konting paalaala, pero totoong kapatid lang, yung ginagamit sa iyo. Ngayon ba mga kapatid, hindi natin maintindihan? Hindi natin alam mga kapatid, hindi taga-mundo ang gagamitin ng Diyos na mag-ayos sa loob ng ating church. Amen! Ang gagamitin din niya yung kapwa-kapatid na natin namumuhay sa Espiritu. At kung meron pong mga ilang kapatid na gumagawa ng mali, doon na naman tayo iko-correct. Kung ang ginagawa natin ay tama naman, iko-correct ka ba? Hindi ka iko-correct. Walang salita ng Diyos na makakasakit ng ating tainga at makasasakit ng ating mga damdamin kung yung mga ginagawa natin ay ayos. Ipagpasalamat natin na tayo ay pinagsasalamin ng Diyos sa Santiago chapter 1. Dahil ang gusto ng Diyos, kung makita mong may dumi sa iyong pisngi, paraan na yan na iyong punasin ang iyong dumi sa iyong pisngi. Dahil kung walang salamin, hindi mo sana nakita may dumi. Amen ba? Ginagamit niya yung salamin gaya ng salita ng Diyos. Bagamat ito, mga kapatid, ay direktang sumasakit ng ating kaluluwa. Hebreo 4:12, tabak nga na pumapasok sa ating buong kasakasuhan, sa paghihiwalay ng ating espiritu at kaluluwa, sa ating buong utak, kasi ang gusto nga ng Diyos, ayusin niya tayo Nandiyan ba tayo, mga kapatid? At hindi po tayo maaayos kung hindi po tayo makapagsasalamin. Mahal tayo ng Panginoon. Pinakakapit lang po ng Diyos ang ating pag-ibig. Pinakakapit, pinadidikit, pinatatatak, pinag-iinit. Doon po sa mga nararanasan natin. Ito mga passages na ito, alam ko ngayon, siguro mag-iisip mo, ako ay isang performer sa church, ako ay isang church worker, ako ay isang leader, ito yung nagagawa ko, ito yung nagagawa ko, ito yung nagagawa ko. Siguro mag-isip mo ngayon, hindi mo na iisipin yung nagagawa mo, na mga magaganda nagagawa mo, ang iisipin mo ngayon yung relationship mo unang-una sa Panginoon. Amen po? Amen. Kasi pag yun pa lang yung iniisip mo, sabi niya, ang nagpapakababa ay itinataas, at ang nagmamataas ay kanyang ibinababa. Pag nakita ng Diyos yan, na malinaw sa ating iglesia, mga kapatid, naniniwala ko, lahat po tayo makikinabang. Commitment to Christ, yung po yung pinaka. Yung po dapat yung ating pinaka-base. At yung po commitment to the work of Christ, mga kapatid, kapag tayo po ay nag-develop yung ating relationship as one. Tama ba, mga kapatid? Kahit ano pa yung mga gap, kahit ano pa yung mga misunderstanding, trouble na pinahihintulutan ng Diyos, at minsan ay umaatake ang demonyo dyan. Tinitignan niya kung mahinang ating isipan, mahinang ating damdamin, kung tayo ba ay mapaghiganti, kung tayo ba ay mapagbuo ng masama, kung tayo ba ay gumagawa ng hindi magaganda. Tinitignan ng Diyos yan. Pinakikita ng Diyos kung saan tayong bahagi ng ating pagkatao na mahina. Amen po. At kapag nakakayanan pa rin natin makimingle sa mga totoo nating mga kapatid, sabihin ko po sa iyo, isang araw baka tayo po yung pinakamatibay ang closeness. Bakit? Hindi closeness sa laman, kundi closeness sa kaluluwa. Tama ba? Hindi lang natin kasi na-appreciate ngayon. Kasi pag ang naririnig natin ay negative, sinasabi natin, walang pag-ibig agad, mali ka. Mali ka. Tingnan mo muna kung ano yung efficacy nung nangyayari sa buhay natin. Yung produkto na pagkatapos na yan ay ating nararanasan. Tama ba? Sa huli, masasabi mo, salamat dahil nakita ko yung aking sakit. Salamat dahil nakita ko yung aking kahinaan. Salamat dahil nakita ko yung aking mali. Nabago ko yung aking kahinaan. Nabago ko yung aking mga mali. Nandiyan ba tayo? Yun yung magandang outcome. At maging ito sa ating mga ministries na ginagampanan. Kung ikaw'y pastor, kung ikaw'y manggagawa, kung ikaw'y evangelista, kung ikaw'y musician, ikaw ay singer, ikaw ay tagapunas lang ng upuan, ikaw ay tagapagtulong, ikaw ay tagapagbigay, o ano makakailan meron ka, pero nandiyan ka, gagawin mo yan ng tuloy-tuloy kahit walang papuri. Amen! Hindi katulad ng mga iba nakalagay, merong Pastor's Appreciation Month, Workers Appreciation Month, tapos nakaupo diyan, tanggap ng mga kung ano-ano mga material. Hindi mo kailangan ma-appreciate dito. Kaya ang daming lumalaki ang ulo dyan, mga kapatid. At nakakalimutan nilang magpakumbaba, nakakalimutan nilang magpakorek, kasi ang nakikita nila, gano'n na sila.
Hindi yan sa pag-ibig. Yan ay makalaman, makamundo. Hindi tayo madidevelop ng ganyang klase ng pag-ibig. Yung pag-ibig na to, mga kapatid, alam ko, naiintindihan naman namin ito. Hindi pa rin po ako ganoon kalalim ko sa pag-ibig ngayon. Pero, maganda nga. Ang Diyos hindi natin siya nakikita, pero pwede mong i-develop yung pag-ibig mo kahit hindi mo siya nakikita. Ayan ba? Ang pag-ibig, hindi mo kinakailangan makita yung tao para masabihan mo mahal siya. Dahil ang pag-ibig, pwede mong iparamdam. Yung pag-ibig, pwede iparamdam ng Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Kahit hindi natin siya nakikita. Para ramdaman mo may gumagawa doon sa kalooban niya. Nasasaktan ka, pero bandang huli realize mo may ginagawa ang Diyos doon sa loob niyo. So church natin, sana po at hari nawa po, lalo pa tayo ma-purify, ma-sanctify. Pero hindi tayo ma-purify, masasanctify kung wala sa atin yung love. Yung love, mag-develop. Yung love, makapag-release tayo. Makapagtutuloy tayo. Yung love, makapagpapatatag yung love. Makapagpapamolde yung love. At naniniwala ko mga kapatid, commitment to Christ, commitment to the body, commitment to the work of Christ, lahat tayo dito isang araw. Haharap tayo sa white throne. Revelation 3, verse 5. Kayong mga nagtagumpay, tanggapin ninyo ang maputing mga damit. Ipakikilala ko kayo sa harapan ng Ama at sa harapan ng mga anghel. Kayong mga nagsipag tagumpay. Hindi tayo magtatagumpay without love. Kaya ba? Pero pag may pag-ibig, kahit ano pang daanan natin, mga kapatid, hindi tayo mawawala. Hindi tayo maaalis. Dahil tayo yung totoong anak ng Diyos. Ang maaalis lang at mawawala dahil tatanggalin niya talaga yung mga makalaman, yung mga makalaman, yung mga makamundo, yung mga ayaw pong magpabago, yung pong mga ayaw magpatuwid sa Panginoon. Talagang matatanggal at maaalis siya. Pero yung mga totoong mga anak ng Diyos, mga kapatid, hindi po sila mawawala. Meron po akong gusto lang itanong bago po ako tumigil, mga kapatid. Pag nakikita mo yung anak mo, mali yung ginagawa, anong sasabihin? Imposibleng hindi mo paalalahanan ng sawayin niyo. May mga kapatid. Ano po ba tayo? Kaya lang ganito, minsan mas masarap ang mag-alaga ng batang paslit. Bakit? Hindi siya makakariyak. Tama ba? Tama ba? Hindi katulad ng mga iba, nakakapatid, kapag may sariling pag-iisip at kalooban na may sariling desisyon na. Ano ba tayo makakapatid? Kung yung anak na natin na ating iniibig, minamahal ay natin mapahamak, kaya lang kahit anong gawin natin, minsan na pag-aayos sa kanila, kung hindi sila mismo ang makaramdam ng pag-ibig nila sa Panginoon. Eh, may mga kapatid, hindi rin nila maayos ang sarili nila. Nagamalan ka, kapatid? Naalala ko, yung panahon po ni Job, yung 10 anak niya ng una ay namatay lang dahil sa kanilang kalayawan. Nagamo ba kayo? Tapos meron ako narindaran. Kasalanan daw ni Job yun dahil hindi rin natinuruan ng mga anak niya. Sinong nakaring ako na niya. Kasalanan daw ni Job yun dahil lahat ng anak niya, wala man lang daw sumunod sa kanya. Hindi mo ba nabasa yung Job chapter 1 verse 1? Ano ba tayo? Kasalanan daw ni Aaron kung bakit yung daw mga ibang anak niya na nagsindi doon sa may suuban ay namatay. At tama ba? Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Yung totoong pag-ibig ko sa Panginoon, kinakailangan talagang ma-develop sa isa't isa. Sa individual. Nandiyan mo tayo makakapatid. Ang ibig ko sa akin mga kapatid, mayroon tayong duties sa ating sariling kaluluwa. Mayroon tayong duties sa mga kasama natin. Tama po ba? Pero dapat ang mangyari sa ating individually, ma-develop talaga yung ating totoong pag-ibig sa Panginoon. Ano po? At yung po ang nangyari, naniniwala ko mga kapatid, wala pong bagay na alam po, hindi po malalagpasan at makakayanan ng individual. Alam ko po, kulang pa po yung na-explain ko, na-ipaliwanag ko, pero ang totality lang po nito, meron po sigurong something na drive yung Holy Spirit po sa atin na medyo
Ika nga po, meron siyang mga pinaaabot pong mahalaga po sa atin, mga kapatid. Hari naman po yung church natin, lagi po natin siyang ipag-pray. Hindi po sapat yung ipag-pray yung church. Kailangan po natin yung truth mag-exist sa ating church. At kapag nag-exist yung truth sa ating church, bagamat marami pong umo-oppose, ituloy puro natin yung truth dahil yung truth ang magseset sa atin bilang isang malaya. Truth will set us free. At ang sabi ng 17:17 nandiyan, papapanaling kayo ng katotohanan. Hindi tayo mapapabanal kung nire-reject, ino-oppose natin ang katotohanan. Ang totoong magsasabi ng katotohanan, yung po umiibig. Amen? Amen. Pero yung hindi umiibig, ayaw na masaktan yung tao, ayaw na masaktan yung kaluluwa, kaya hayaan mo na siyang na-interno. Ang totoong namumuhay sa pag-ibig, ang sasaysayin niyang totoo. Maniwala ka. Pero pag yan ay hindi sa pag-ibig, wala kang maririnig na palaala sa buhay kahit maiimpyerno ka na. Ang question lang sa'yo, yung laman mo, yung bulsa mo, yung pakinabang sa'yo, pero yung kaluluwa mo, hindi nila concern. Mga kapatid, magandang hapon. Gagayahin ko si Kuya Alex. Sabi ko, tumayo po tayo mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Kung pwede po ba natin itaas yung kamay natin sa Panginoon? Hindi po sa akin, ha? Hindi po sa akin. Sa Panginoon natin. May mga kapatiran po tayo dito, mga kapatid na yung pakikisama nila para mang medyo malamig, parang nagdududa sila, nag-aalakan sila, ito ba yung church talagang pinaglagyan sa amin? Meron pang iba, huwag tayo masyadong mag-isip ng ganyan. Huwag tayong sa ating sariling damdamin at pakiramdam nakikinig. Huwag sa kinig ng laman. At sa mga tao, baka naman tayo nakikinig. Doon po sa kinig ng Espiritu Santo, na kahit po tila masakit, pero totoo naman. Yung realidad na kung sino tayo sa nakikita ng Panginoon, gusto lang niyang ipakita sa atin. At pagkatapos nito, mag-iiba na yung ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Mas sisigasin ka, mas iinit ka, mas ipaglalaban mo yung totoo, mas tatanggapin mo yung totoo kaysa yung mapahamak ka at makinig ka sa iyong sariling damdamin, emosyon at sariling pag-iisip. Kaysa yung nakikinig ka sa mga makalamang tao na hindi mo naman nakikitang akalawang mo na pinagmamala sa kanila. Lahat po ng gustong sumuko sa Panginoon, lahat naman po tayo sumuko na. Pwede ba natin ulitin ito sa Panginoon? Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat po. 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 Salamat. Pinoon, hindi namin ito ginagawa sa sarili. Kaisipan lang namin. Nakitiwala po kami, Pinoon, kasama ka namin. Simula pa nung nakaraang araw, piniprepare pa lang itong gawain ito. Ang dami ng hadlang. Ang dami ng hadlang. Pero kayo po yung gumawa ng paraan. Kayo po yung gumawa ng paraan. Nakikita niyo po, Panginoon, ang pinakamalaki namin problema, hindi po yung bulsa. Ang pinakamalaki namin problema doon, yung damdamin namin. Yung damdamin namin, yung isipan namin. Yung pakikiisa namin.
yung paghanap namin. Hindi yung busa ang problema sa amin. Ang pinakamalaki problema sa amin, Panginoon, yung kaluluwa namin. Unstable. Nakikita namin doon, namumove, nag-change. Kahit yung ultimo pinakamaliit na mga bagay, Panginoon. Pero kung ngayon, Lord, iisa po yung nararamdaman namin. Hindi mo kami pinipintasan, tinutuhin mo kami. Hindi mo kami nililibak, inaakay mo kami. Hindi mo kami pinagtatawanan, kinaawaan mo kami. Hindi man po kami gaya ng iba. Hindi naman namin kinakailangan kopyahin ng iba. Tulungan niyo po kami doon sa naabot o naaabot ng aming pangunawa sa iyong salita. Yes, Lord. Nagtulungan niyo po na isuko namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Kung nakikita niyo po, hindi pa ganoon po, kasuko ang pugat po namin at marami pa po dapat pang i-reforma sa amin. Lord, huwag pong mahuli, Panginoon, yung lahat. Lalo na po, nasa mga huling mga panahon na po kami. Yes, Lord. Lord, itong mga pag-aaral na ito, simula pa po kahapon na hanggang ngayon, pinag-uusapan namin yung pagkakaisa nga ba kami? Malinaw na sa amin yung pagkakaisa. Pero kung wala pong totoong pakitiisa sa puso namin, hindi rin po mangyayari. Magkakawatak-watak din kami, maghihiwa-hiwalay din kami. Magpapatangay din po kami sa agos ng kaaway. Pero ngayon, Lord, sinisecure mo yung relationship namin. Sinisecure mo, Panginoon, yung kaluluwa namin. Sinisecure mo, Panginoon, yung aming pumunting iglesia. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming iglesia, pinaglagyan mo ito, Panginoon. Tulungan mo kami na kami pare-pareho. Gawin natin yung dapat namin gawin, Panginoon. Huwag sana kami magpintasan, huwag kami magyurakan, huwag kami magkagatan, huwag kami maglabanan. Dahil malilipod din kami lahat. Tulungan mo kami magpakumbaba. Kung kami man nasasaktahan, nadadaanan, tulungan mo kami huwag pong lumaban. Kundi ang sumuko. Tulungan mo po kami, Panginoon, ang magpakumbaba at magreforma at hindi po ang maghanap ng kakampi at hindi po ang pagpatangay sa mga sinasabi ng mga iba. Panginoon, ginamit ko na po kasangkapan ang bulwangang ito. Hindi po ako, kundi kayo. Salamat. Hindi kami na mga leader na naririto dahil hindi po kami nila-expecto. Ikaw ang nagbigay ito sa amin, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Panginoon, yung pong mga kamay ng mga kapatid na iyan, mag-isa naman, hindi po nagtaas ang kanilang kamay, naniniwala po ko, Panginoon. Yung Espiritu Santo mo, ay meron pong ginawa na pang-develop sa loob namin, Panginoon. Lord, lalo kami magbabayan. Yung totoong pag-ibig, yung totoong pagtitingin, yung totoong pagmamalasakitan, hindi ka-ipokritohan. Hindi yung paglabas lang. Hindi yung sa pera lang. Hindi yung sa mga talento at kaloob lang. Kundi yung aming totoong pagmamalasakit doon sa kaluluwa namin sa isa't isa. Yes. Patawarin mo kami kung nakikita namin, Lord, yung sarili lang namin at yung iba hindi na namin nakikita. Yes. Patawarin mo po kami kung ang nakikita namin, yung gusto lang namin makita, pero isinasapwera namin yung mga iba na hindi namin pinapansin at nakikita. Pero ngayon, Lord, pinakita mo sa amin, hindi lang yung iba. Ang pinakamalaking pinakita mo sa amin ngayon, yung aming po mga sarili. Yung sarili namin, yung una mo, pinakita ngayon sa aming Panginoon. Salamat po sa 1 Corinthians 13. Yes, Lord. Dahil lahat kami involved doon. Salamat po sa 1 Corinthians 13 na binigyan mo, Panginoon, ng tamang definasyon sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lahat po ng aming pagpupuri at pasasalamat, Panginoon, hindi po matatapos sa sandaling ito. At hindi po namin dapat nasambitin lang sa aming mga dati, kundi ipakita po namin sa aming po pag-show ng aming pamumuhay at mga paglilingkod, Panginoon. Salamat po sa ginawa mo sa amin ngayon po sa kanilin mo. Lord, sa araw po ng bukas, alangin po namin. Yes, Lord. Mahawahan din po namin yung mga iba po namin mga kapatid ng apoy
na magpapasilap sa damdamin at kalooban ng lahat ng aming mga kapatid. Kami na mga nakasurvive doon sa aming mga kaisipan at kalooban, hindi po kaya-aya na kayo ay pinalitan mo. Naniniwala ako, Panginoon, mas lalo kung gagamitin ang bawat isa at magpapakita ng init, magpapakita ng kasiglahan at lalo kung magtutuloy sa kahit na anumang mga handa. Salamat po. Maraming salamat po. Ito po ang aming pong panalangin, Panginoon. Hindi man po namin na ipanalangin na lahat. Sa araw po ng bukas, yung mga kapatiran po namin, Panginoon, dito sa lahat ng palibot na ito, loobin niyo po, makasama po namin sila. Lord, kung ano man yung panahon bukas, kung mainit, maaraw, maulan, naniniwala ko, Panginoon, may gagawin ka sa amin, Panginoon, sang-ayon sa aming mga motibo at mga layunin. Para po sa marami mga kaluluwang hindi po namin nakasama ng 2 araw, ngunit bukas lang yung pagkakataon, makasama po namin ang bawat isa. Maraming po salamat at alam po namin magtagumpay na ang gawain iyon, maging yung pag-uwi po namin pagkatapos po ng aming mga gawain po dito. Doon po sa aming mga babalikan po mga kongregasyon, Panginoon, meron kaming panibagong naipong lakas. Lakas ng loob, tatag ng loob, yung lalim ng aming pong pagmamalasakit at yung pagbubura mo ng mga pag-aalinlangang pagdududa sa amin lahat yung Panginoon. Alam ko, inalis niyo po, pinalitan niyo po. Maraming salamat po. Sa pangalan po ni Jesus, palatang po natin ang Panginoon. Mga kapatid, nagdako natin po siya. Kasi Thank you.